At yung last naman po ma'am is yung sa task 4, temperature based fan speed controller. Ang role ko din po dun ma'am is nag-wiring po. So bali lahat po sa task 1, 2, 3 and 4. Ang role ko dun po is nag-wiring, at sa task 1 po is nag-coding po ako dun. Nag-coding. Po, I'm Jacqueline Anastasio, and ang naging role ko po sa grupo namin sa task 4 ay wiring and programming. And about naman sa programming, sa laptop ko kasi, after ko ma-download ng Arduino, marami pa siyang tulong na kailangan i-download na. Nung ginagawa namin yung task 4 sa bahay ng task, marami kami download sa Arduino app. And isa rin yun sa mga naging challenges namin. About sa program naman, nung hingi rin kami ng tulong kay Mr. Gobel, ayan po, na kahit pa paano naman, nakasunod naman kami at nagawa naman po namin ng maayos. Ako po yung taga-double check ng mga materials, connections, and etc. Kung tama ba yung naging procedure, kung tama ba yung sinundan namin, kung may nag-ibang connections, taga-double check po talaga. About naman po sa takeaways, yung takeaways na po is dapat lagi kang active at makapag-cooperate ka sa kagrupo mo, dahil kayo lang din naman tutulungan at mag-a-analyze kung paano nyo gagawin yung task na yun. At saka dapat alam mo kung paano nag-function yung mga equipments na gagamitin mo, lalo na yung LCD. Nung una nangangapa kami kasi bakit wala siyang lumalabas sa LCD, sa screen. Wala siyang lumalabas, pero umiilaw siya. Tapos nung nagpunta na kami ng school, natulungan sa amin ng teacher na may pinipihit daw siya sa likod, and yun namin na laman na ganun pala yun na. Dapat kinakalikot mo rin yung equipments na, or equipments or materials na gagamitin niya sa task niya. And ayun po, dapat active listening pa lang talaga, and marunong sumunod. Yun lang po, thank you. Sa task 4, sa temperature based fan speed controller, kailangan para mapagana ng maayos, kailangan tama yung wiring, tama yung coding, para hindi lang din magka-aberya. At based sa mga nakita ko sa video, habang nag-edit, nakita ko na kinokontrol ng microcontroller yung bilis ng fan at kung ano yung kinakailangan ng fan. Siyempre nagbibigay daan sa dynamic at mas mabilis na control at ginagawang user friendly na LCD yung system. At kung ano yung ma-detect or ma-sensor niyang init, kung gaano kalakas itong temperatura sa scale at bilis ng fan sa porsyento, sabay-sabay din ipinapakita sa LCD panel. Hello ma'am, sa task 4 naman po, yung analog sensor with actuator temperature, base fan speed,
controller microcontroller. Ginawa ko po dito is nag-wiring po ako, then pagtapos ko po mag-wiring, tumulong po ako sa pagka-coding. Hello everyone, I'm Stephen Brennan sa V83G and group number 1. Ito sa task sheet number 4 ay ako rin nag-code yung role ko dito, nag-wire nung mismong tas sa task. And then yun, task sheet number 4 parang task sheet number 3 lang. Nadagdag lang yung temperature sensor tsaka yung LCD. Yun yung pag naman nun sa code, hindi naman ganun kahirap dahil tinuro na rin ng STN prof kung paano gagawin yung lagay sa breadboard, ano pa ba, tinuro na rin naman siya, kaya pagka-code okay na. Medyo may konting problema lang na na-solve din. Syempre yung pag-install ng software sa Arduino hindi ganun kasalpak, ready to agad kasi may download pa, pero madali lang. Ayun naman sa may mismong naman, pinainitan lang yung temperature, then lalabas sa screen kung mahina or malakas na yung init, then bubukas yung fan para mag-cool down. Then kapag mahina na, mamamatay na usa yung fan. Ayun, yun lang. Then natutunan ko lang naman doon, dapat hindi masyadong mainit yung ididikit sa temperature sensor para hindi masunog or magka-error ng error. Ayun lang. Salamat.